Guys, meron akong dito sa ka-building ko, nakasabayan ko siya. Hindi ko alam na 7 months na pala siya dito sa may 27th floor, dito sa may tower na tinitirhan ko. Itong si kabayan, ano siya, na yung parang nagkwento sa akin ba. Tapos sabi ko, okay ka naman dyan kasi pag may, hindi ko siya masyadong nakikita. Sabi ko, bago ka pa? Sabi 7 months daw. Kaya pala, sabi ko, kumusta ka? Ayun, nag-ano siya, nagkwento siya na yung pagkain daw niya, talagang ano talaga, talagang tinitipid. Minsan, minsan wala talaga sa umaga. Kaya ang ginagawa niya, bumibili siya. Tapos sabi ko, kung may pera ka, bibili ka. Tapos, kasi wala naman siyang choice, kasi nga, yun nga, yung mga amo niya, lalo na yung lula. Tapos, ang masaklap pa, yung lula is, ah, kung nakikita siyang may kinakain siya at sasabihin na, "Oh, saan mo naman kinuha yang ano, yang kinuha mo na yang pinagbibili mo ng pagkain?" 'Di siyempre may sahod siya. Kaya hindi ko alam kung makakatiis ba si kabayan. Kaya ang payo ko lang sa kanya, kung kaya mong tapusin yang 2 years yung one contract mo, tapusin mo. Kasi nga mas maganda lalo na siyang baguhan siya at saka ano, para maganda yung record ba kasi through my experience talaga, mahirap talaga guys dito sa Hong Kong kasi ang mga amo talaga, hindi lahat ng amo ay bibigyan ka ng pagkain pero hindi sapat. Ang daming nakaka-relate kaya naawa ako sa kanya. Sabi ko naman sa kanya, yung pagkain naman dito, hindi ko naman pwedeng kung may sobra sana kami, nakakamera ako. Ako naman sapat lang din ang sahod ko. Kaya sabi ko sa kanya, ang gagawin mo na lang, bibili ka ng ano mo, bibili ka ng pagkain mo, mag-aano ka ng resibo. Tapos kasi ang masaklap kasi dito, kung ikaw ay nagmamarket, ikaw ang naghahawak ng pera, ayun, yung trust issue ba, yung kumbaga, pinagbibintangan ka na, kasi bintang yung gano'n eh, kahit alam naman na may sahod ka. Kaya sobrang nakakaawa si kabayan, kaya ang payo ko sa kanya, tapusin na lang niya yung isang kontrata. Yan lang guys. Thank you for watching.